Pwede na ba ito mga kaantre para sa Nutrition Month Cooking Contest? Wow, hindi naman po mga kaantre, pang pananghalian namin ito ngayon. So ang tagal-tagal ko na ngang hindi nakakain ng ganitong pagkakaluto ng gulay mga kaantre. Kaya tara, gawa tayo. May hiniwa-hiwa nga kaming talakitok dito sa ref mga kaantre. Kaya lang ang ulam namin kanina ay sinigang na nito. Nilagyan ko rin ng sitaw at malunggay. Kaya nag-iisip talaga ako ngayong pananghalian kung ano na naman ang ulam. Tipikal na problema ng mga kabahayan, lalo ng mga nanay mga kaantre. Yang ulam talaga minsan nga, aywan ko ba, matutulala ka na lang kakaisip ko ano ba talaga ang iuulam. Kaya dali-dali ko nga pinrito na lang itong talakitok at nagpabili ako kay Ren ng mga kalabasa at sitaw at magpapabili din sana ako ng okra at talong para talagang overload, kaya lang nakalimutan ko, kaya nakalimutan niya na rin. Gusto ko rin sana lagyan ng malunggay mga kaantrip, kaya lang malunggay namin natumba nung pagbagyo, kaya ito sisimulan na natin ang pagata. Kanang kamay nga mga kaantrip ang ginagamit ko dito sa pagpiga-piga mga kaantrip. Hindi ko na rin mga kaantrip sinukat ang tinubig ko dito sa niyog dahil nga tansya-tansya lang, tamad na akong kumuha ng sukatan, kaya ayun. Total isang gata lang naman ang gagamitin ko dito. Pagkatapos kong mapiga ng aking kanang kamay ay ito na nga, sinala ko na at tinalagay ko na dito sa kalderin. Hindi ko ba talaga alam kung anong tawag dito sa Tagalog ng kalderin mga kaantrip, kaya naiinis ako pag inuutusan ko yung mga anak ko, nagtatanong kung ano daw yung kalderin. Paki-comment nyo naman mga kaantrip kung ano ba sa Tagalog itong kalderin. At pagkatapos nga nilagay ko na dito ang pritong isda at inilagay ko na rin ang mga gulay. Naglagay ako ng sibuyas at bawang at luya at paminta at of course asin at ang ating pang-pamagic ng sarap. Kung nakikita nyo mga kaantrip, pinailalim ko talaga yung prito para manuot yung sarap, kumbaga lumabas yung talagang sarap ng pritong isda at medyo kulang nga yung sabaw mga kaantrip, pero sige lang, okay na ito kasi nga nagmamadali na talaga ako, tanghali na. Aminin nyo mga kaantrip, diba nung elementary tayo, kahit na siguro ngayon tuwing may mga cooking contest sa Nutrition Month sa mga school, ay talagang palaging ginataan ang niluluto. Ganun ba talaga kasustansya ang ginataang gulay? Well actually, maliban kasi sa napakamasustansya, diba, lalo na kung overload ang mga gulay, mayroong malunggay, may okra, may talong, may sitaw, may kalabasa, ay talaga namang napakamalinamnam dahil nga sa ating gata ng nyo. Pero tamad ako magata mga kaantrip ko yung binibili, yung sa pack, feeling ko kasi hindi siya kasing linamnam talaga nitong ating kakang gata. Well, talaga hindi naman mapapantayan itong kakang gata dahil nga ito ay napaka-natural. Nagingit-ngit nga mga kaantrip itong mga anak ko dito sa tabi ko kasi gusto nilang ulamin ang prito na prito lang at wag daw ko at hindi ko daw sana dito sinama sa gulay. Kasi hindi daw talaga nila sigurado kung kaya nilang kainin to dahil nga may gulay at baka daw talaga'y napaka-weird. Looks so weird daw, pero mamaya yan, malaman yan dahil pupwersahin ko yung mga yan. Hindi malinamnam naman kasi yung sabaw. Lagyan ko pa sana ng okra at saka talong. Pero nakalimutan naman ni Ray bumili ng okra at talong. Tapos nakalimutan ko rin lagyan ng, hindi ko nakalimutan nilagyan ng sili haba kasi baka maanghang. Mahangan ng mga bata. So, thank you Lord, at hindi naman nakakain tong mga to ng ng gulay talaga. Pero at least yung sabaw. So, issue daw si Intoy. Oh, ayan oh. O yan. At least nakakain sila ng may sabaw ng kalabasa at sitaw. Sayang walang talong at okra. Ang sarap eh. Malinamnam. Malinamnam yung pure gata kasi yung nasa pack, diba? Sarap. Talaga ko hindi kakagulang ito. Ayun po yun. Dahil mama. Yes. Masarap po ba ang hang?